Matapos pigilan ng kanyang mga kasama, nahihiyang tumingin ang lalaki kay Kinnan. Malungkot niyang sinabi, paumanhin po, kapatid. Alam ni Kinnan na nasa mahirap na sitwasyon ang lalaki, at hindi ito maaaring kumampi sa kanya, kaya pinayapa niya ito, ayos lang. Sa kanyang isipan, nakapagpasya na siya sa susunod niyang gagawin, maghihintay na lang siya ng tamang pagkakataon. Makalipas ang kalahating oras, sa kalangitan, unti-unting lumitaw ang mga buwang kulay lila sa likod ng makakapal na itim na ulap. Tuwang-tuwa na tumingala ang mga tao roon at nagsabi, malapit na. Nagsimulang sumikat ang lilang liwanag ng buwan sa mga bato sa ibaba. Ang unang kayamanan ay lumitaw, isang pamaypay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalo itong naging mahiwaga. Sunod-sunod ding lumitaw ang iba pang mga kayamanan sa mga batong stela. Pinagmasdan ni Kinnan ang sitwasyon at naisip, sa likod ng sinaunang pamaypay na iyon ay tiyak na ang 6 na banal na lugar na binanggit ni Ming Wang. Nang maisip ito, agad na sumugod si Kinnan patungo sa pamaypay, dahil sa tingin niya ay ito ang pinakamahalaga. Sa sandaling iyon, nag-aalalang sumigaw ang lalaki, kapatid na Kinnan. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa humihinto? Iwinasiwas ng lalaki ang kanyang kamay, gumamit ng lakas immortal para lumikha ng isang harang, at ibinato ito patungo kay Kinnan. Agad na nakulong si Kinnan sa loob ng harang. Tila hindi nasisiyahan, lumingon siya at nagtanong, anong ibig sabihin ito, kapatid? Nagulat ang lalaki at nagtanong, hindi mo ba alam? Ngunit hinila na siya ng kanyang kasama sa leg, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Tara na! Sandali, huwag mo akong hilahin, hayaan mo muna akong magsalita. Sa sandaling iyon, 3 lalaking nakamaskara ang biglang lumitaw. Tumingin sila sa batong haligi kung nasaan ang pamaypay at nagsabi, ito ang lugar na pinili ni na Senior Gong Wuhua at Senior Yun Zongyue. Isang espada, isang watawat, ito ang mga tandang iniwan ng 2 senior. Sinumang maglakas loob na pumasok ng walang pahintulot ay papatayin ng walang awa. Naggitngit sa galit si Kinnan at naisip, sina Gong Wuhua at Yun Zongyue, pareho silang mga pambihirang henyo sa 3 pumasok sa Primal Blood Realm sa pagkakataong ito, mula sa Extreme Life Gate at 3 Pure One's Ancient Sect. Kaya pala walang nangahas na pumasok sa lugar na ito ng mana. Nang makita ang reaksyon ni Kinnan, tila natuwa ang lalaki kanina at naisip, siguro iatras na siya ngayong alam na niya ang hirap. Malamig na nagtanong si Kinnan, paano kung hindi ako umalis? Ang mga salitang ito ay ikinatulala ng lalaki. Nagulat siyang napasigaw, ha? Pinaalalahanan siya ng kanyang kasama, sinusubukan mo pa siyang iligtas, pero hindi mo inakalang siya mismo ang naghahanap ng kamatayan. Para saan pa ang kabutihang loob mo? Nagbanta ang mga nakamaskarang lalaki kay Kinnan, hindi aalis. Kung gayon, huwag mo kaming sisisihin kung hindi kami magiging magalang. Mamatay ka na! At sabay-sabay na sumugod ang 3. Nakita ni Kinnan na handa nang sumalakay ang 3, ngunit wala siyang ginawang anumang kilos. Kalmado lang siyang tumayo at dismayadong nagsabi, napakayabang. 3 clone ni Kinnan ang lumitaw. May pagkasuklam na sinabi ni Kinnan, sa ganitong kakarampot na lakas, gusto niyo akong patayin. Nanaginip kayo ng gising. Agad niyang pinakilos ang kanyang mga clone para sumugod. Sabay-sabay na tinamaan at tumilapon ang 3 lalaki. Matapos tumanggap ng isang atake, napasigaw sila sa sakit. Tahimik na pinanood ni Kinnan ang kanyang mga kalaban na bumagsak sa lupa. Namangha ang mga nakatingin, napakalakas ng cultivation ng taong ito. Ang kanyang kasama naman ay nagbabala kay Kinnan, kapatid, mag-ingat ka. Nasa loob ng espadang iyon at watawat ang kalooban ng 2 pambihirang henyo. May kaunting pasasalamat na sinabi ni Kinnan, salamat sa paalala. Kaswal niyang iwinasiwas ang kanyang kamay patungo sa espada at watawat sa harapan niya. Nang makita ito ng lalaki, pinagpawisan siya. Hindi ba't pinaalalahanan ko na siya? Bakit sinadya pa rin niyang galawin ang kaloobang naiwan sa mga tanda? Biglang nagliwanag ang espada at watawat, na-activate ang kalooban sa loob. 2 anino, ang kalooban ni Gong Wuhua at Yun Zongyue, ang lumitaw.
Galit na sumigaw ang isang kalooban, sino ang nangangahas na kalabanin ako? Iwinasiwas naman ng isa pa ang watawat at sumigaw, naghahanap ka ng kamatayan. Naisip ni Kinnan, ang dalawang kaloobang ito ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Kahit na isang peak celestial immortal ay agad na mapupuksa rito. Muling iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang kamay. Isang daloy ng immortal intent ang lumitaw. Pagkatapos, ibinuka ni Kinnan ang kanyang bibig at sumigaw ng malakas, at ibinato ang daloy ng immortal intent patungo sa dalawa. Ang braso ni Kinnan ay nagliyab sa berdeng apoy. Patuloy na sinunog ng apoy na ito ang kalooban ni Yun Zongyue at Gong Wuhua. Pagkatapos, ang espada ng isa ay nadurog. Ipinagpag ni Kinnan ang kanyang mga kamay at nagsabi, hanggang dyan lang ba? Lubos na nabigla ang lalaking nakakita. Kung ang pagkatalo niya sa tatlong mint stage celestial immortal cultivators kanina ay hindi pa sapat, ngayon ay ganap nang napatunayan na isa rin siyang pambihirang henyo, hindi nalalayo kina Gong Wuhua at Yun Zongyu. Hirap na tumayo ang mga nakamaskarang lalaki at sumigaw, hindi. Hindi ka maaaring pumasok. Kaswal na sinabi ni Kinnan, syempre kaya ko. At kayo, huwag kayong alis mamaya. Dito lang kayo at hintayin si Gong Wuhua at Yun Zongyu. Lumingon si Kinnan at malamig na nagbanta sa kanila, akin na ang lugar na ito. Kung maglakas loob silang pumasok, sila ang mananagot sa kahihinatnan. At naglakad na si Kinnan patungo sa pamaypay na nagliliwanag ng lilang ilaw. Nakita ng tatlong nakamaskarang lalaki na kaswal na kinukuha ni Kinnan ang pamaypay at agad na sumugod para pigilan siya. Ngunit silang tatlo ay tinamaan at tumalsik dahil sa pamaypay ni Kinnan. Nang makita ito ng iba, lalo silang natakot. Napakayabang talaga ng taong ito. Biglang may sumigaw, naalala ko na. Tila malabo na niyang nahulaan ang tungkol sa ginawang gulo ni Kinnan sa Five Clans Forbidden City. Biglang naalala ng lalaki kanina ang tungkol kay Kinnan. Sinabi pala ng lalaking nakamaskara sa kanila na sa Five Clans Forbidden City, ang taong ito mismo ang sumampal sa ikatlong Yaong Master ng Steri Laile Clan at kay Xiao Qianming ng Great Xiao Clan. Nagulat ang lalaking nakasuot ng lila at napasigaw, mayroon palang ganoong kalakas na tao na dumating sa Five Clans Forbidden City. Isang kasama niya ang natakot din at nagsabi, kahit na pambihirang henyo ang taong ito, hindi niya dapat sabay na kinalaban ang dalawang pambihirang henyo tulad ni Gong Wuhua at Yun Zongyu. Tiyak na hindi maganda ang kahihinatnan niya. Sumang-ayon ang isa pa, tama, masyadong mayabang ang pamamaraan niya. Samantala, pumasok na si Kinnan sa isang silid. Sa harap ng pinto ay mayroong marka ng gasuklay na buwan. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Kinnan ang pinto at pumasok. Inobserbahan niya ang paligid at naisip, wala man lang anuman sa unang palapag. Umakyat si Kinnan sa hagdanan at nagpasya, akyatin ko ang ikalawang palapag para tingnan. Ngunit hindi lang sa ikalawang palapag huminto si Kinnan, umakyat siya hanggang sa hagdanan ng ika-6 na palapag. Habang naglalakad, naisip niya, hindi kaya naloko ako. 6 na palapag na ang sunod-sunod na walang laman. Dumiretso si Kinnan sa palasyo sa ika-7 palapag at natuklasan na may isang harang na kristal na nagkukulong sa isang tao. Nagulat si Kinnan at naisip, itong bloke ng kristal na ito ay lumapit pa siya para obserbahan. Ang nasa loob pala ay isang babae. Natulala si Kinnan. Nagtaka siya, sino kaya ang taong ito? Matapos mag-isip ng matagal ay hindi niya pa rin malaman. Kaya ginamit niya ang pulang sinulid para tanungin si Empress Fei Yue, alam mo ba ang pinagmulan ng babaeng ito? Ngunit walang sumagot. Malinaw na galit pa rin si Fei Yue. Dahil hindi siya pinansin ni Fei Yue, wala nang nagawa si Kinnan. Sige na nga, susubukan kong magpasok ng aking lakas immortal sa loob ng kristal na ito, naisip niya. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang daloy ng lakas immortal sa loob ng harang. Nakita niyang hindi man lang ito natinag. Medyo nagulat si Kinnan. Wala man lang reaksyon. Mukhang nasa tamang lugar nga ako. Biglang nagsalita si Kinnan sa hangin, Yenen, ang bilis nilang dumating.
Katatapos lang magsalita ni Kinnan, dalawang anino ang lumitaw. Sina Gong Wuhua at Yun Zongyu. Sabay silang nagtanong, sino ka? Lumingon si Kinnan at tiningnan silang dalawa. Isang hamak na tao lang, sagot niya. Pagkasabi nito, agad niyang inilabas ang heaven-shattering saber. Naisip niya, kung nagkita na rin lang tayo ng ganito kabilis, tiyak na hindi na maiiwasan ang isang laban. Maganda na rin to, ang makalaban ang dalawang pambihirang henyo ay sapat na para masabing hindi na sayang ang pagpunta ko rito. Biglang nagulat si Kinnan. Ang babae sa loob ng selyo ay gumalaw. Sumulyap si Kinnan sa likuran at naisip, buhay pala siya. Katatapos niya lang mag-isip nang marinig niya ang tunog ng pagkabiyak mula sa likuran. Nabasag ang harang na nagkukulong sa babae. Pagkatapos, sumabog ang bubong ng gusali. Tuluyan nang nakalaya ang babae mula sa selyo. Kinagat ng babae ang kanyang labi at tumingin kay Kinnan. Nanlaki ang mga mata ni Kinnan, tulala habang nakatingin sa babae. Nang makita ng babae na nakanganga at nakatitig si Kinnan sa kanya, nainis siya at nagtanong, anong tinitingin-tingin mo, bastos na lalaki? Matapos sigawan si Kinnan, agad siyang lumipad paalis. Pinanood ni Kinnan ang kanyang anino at napabuntong hininga. Akala mo ba gusto kitang tingnan? Tumingin muli si Kinnan sa usok at nagsimulang mag-isip. Sa huli, naintindihan na niya. Kaya pala. Siguro, ang babaeng iyon mismo ang selyo ng lugar na ito. Ngayong nakaalis na siya, natural na mawawala na rin ang selyo. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Gong Wuhua at Yun Zongyu sa ere. Nagtanong si Gong Wuhua, Yun Zongyu, ito na ba ang maalamat na mysterious heaven ceaseless soul? Narinig ni Kinnan ang pangalan at nagtanong kay Gong Wuhua, mawalang galang na po, kapatid, ano po ang mysterious heaven ceaseless soul? Galit na sumagot si Yun Zongyu bakit kailangan naming sagutin ang tanong mo? Mayroon pa tayong utang na hindi pa nababayaran. Pagkasabi nito, nagpatawag siya ng ilang sundalong nakabaluti. Si Gong Wuhua naman ay iwinasiwas ang kanyang espada, at agad na lumitaw ang isang sword formation. Ang mga sundalo at ang sword formation ay sabay-sabay na sumugod, na para bang sanay na silang magtulungan. Iwinasiwas ni Kinnan ang heaven-shattering saber. Tuwang-tuwa siyang nagsabi, sakto ang dating ninyo. At humiwa siya gamit ang heaven-shattering saber. Isang malakas na hiwa ang tumama sa sword formation ng dalawa. Nang makita ni Gong Wuhua na madaling nasira ang kanyang sword formation, pinagpawisan siya at nagsabi, napakalakas ng kapangyarihan ng saber na yan. Ngunit bilang isang pambihirang henyo, hindi siya basta-basta matatakot. Sunod-sunod siyang humiwa ng ilang beses. Sa kabilang banda, iwinasiwas ni Yun Zongyu ang kanyang watawat, at muling umandar ang isang formation. Mula sa loob nito, isang nagliliyab na dragon ang lumitaw. Kasabay ng pagsugod nito, ang liwanag ng espada ni Gong Wuhua ay bumagsak din sa ulo ni Kinnan. Nang makita ito, agad na gumawa ng isang hand seal si Kinnan at sumigaw, Sky-mending cauldron. Agad na lumitaw ang Sky-mending cauldron sa harap ni Kinnan, hinarang ang liwanag ng espada, at ang nagliliyab na dragon, at sinipsip ang mga ito sa loob. Itinuro ni Kinnan ang kanyang kamay, ginamit ang kanyang aye teknike, at iwinasiwas ang heaven-shattering saber para isagawa ang Iquafus Heavenly Strike. Ginamit ni Gong Wuhua ang kanyang mahabang espada para harangin ang aye teknike ni Kinnan at nagsabi, talagang malakas ang aye power ng batang ito. Iwinasiwas ni Gong Wuhua ang kanyang espada para sirain ang aye power ni Kinnan at nagsabi, pero kung inaasahan mong masaktan ako gamit lang yan, kung gayon. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi ng si Kinnan ay biglang sumulpot sa likuran niya. Nagulat si Gong Wuhua at naisip, kailan pa siya nakapunta sa likod ko? Agad siyang humiwa sa likuran, ngunit hindi niya tinamaan si Kinnan. Sinamantala ni Kinnan ang pagkakataon at humiwa gamit ang heaven-shattering saber. Agad na tumalsik si Gong Wuhua. Nang makita ni Yun Zongyu na tinamaan si Gong Wuhua, nag-aalalang sumigaw siya, Gong Wuhua. Ngunit sa sandaling iyon, mabilis nang lumitaw si Kinnan sa likuran ni Yun Zongyu.